Praise God. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Amen. Huwag tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ay, walang Christ na
awitin, biyaya at habag. Praise God, para po tayong kumanta. Amen. Malakas sa Panginoon. Ang mga ating mamatay sa pamilin at ang ating mga kamay sa taas. Dapat ang presensya ng ating Panginoon. Ang Panginoon sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa miraya na habang buhay ko ay may kalinaw sa pagsulat. Lumay, nais kang maramay ang Panginoon sa Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala sa Panginoon Jesus, yes Lord. Ako'y magtitiwala sa miraya na habang buhay ko ay may kalinaw sa pagsulat. Lumay, nais siyang maramay ang Panginoon. Taas ang kamay na lumabot sa ating Panginoon. Biyaya niya, biyaya niya labas sa buhay ko'y sama. Yes, Lord, buhay ko ay may kalinaw sa pagsulat. Lumay, nais kang maramay ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Biyaya na naman sa buhay ko'y sama. Di man ka mapagkakay,
us this morning. Tayo mananalangin para lang natin ating leaders. Mula kay Pastor Greg and Lisa Mitchell, Pastor Jess and Angel Club. Amen, sa Prescott, Arizona and Guam, USA. Even ang ating national leader, Pastor Boy and Susan Lizapida. Pastor Charlie and Sally Carrias, Pastor Frank and Vida Benaventura, at bawat regional leaders po natin. Panalangin natin, Pastor Ernie Delay Narente, Pastor Enaro and Ellen Bugtay, even si Pastor Yeli and Ann Sevilla, even, amen, panalangin din natin si Pastor Bonnie Harap at ang kanyang may bahay. Amen. Lahat ng mga leaders po natin, panalangin natin ngayong umaga, even ang ating Mother Church, lugar ng Baco, Pastor Bongster Vivian Paulo, ating sister churches, Santa Ana, Manila, Magallanes, Sorsogon, Olongapo City, Bulan, Sorsogon, at ang bagong bubuksan sa Santa Mesa. Amen? Hallelujah. Padami tayo ng padami, mga kapatid. I believe, hallelujah, greater things are yet to come. Amen? Hallelujah. Ang ating mga missionaries, panalangin din natin. Amen. Lahat ng ating mga missionaries, amen, nasa ating screen. Hallelujah. At ang bubuksan na gawain sa Singapore, hallelujah, panalangin po natin sa ating Panginoon ang pagbubunga. Amen. Mabilis na pagbubunga, hallelujah. Nang sa gayon ay mabalik agad tayo. Amen. At ang ating bansa, panalangin din natin na sa ating Presidente, ang pinakababansa ng gobyerno. Hallelujah. At ang lahat naman sa salanta ng bagyo sa Cagayan Valley, amen, sa Bicol, at sa Marikina, Montalban, Rizal, lahat, amen, ng mga apektado nitong bagyo ay atin pong tulungan, amen. At kung meron din po kayong gustong ipaabot na tulong sa ating kapatiran sa Marikina, ay pwede po kayo, amen, magbigay, amen, ng mga damit, no? Mga damit. Pagpiliin natin yung mga extra natin na hindi na kasya, napagliitan na, napaglakihan na, amen, ay bigyan na natin yung mga paulit-ulit na lang ginagamit natin, yung mga bago tayo, hindi natin ginagamit. Gamitin na yung bago, yung luma, pwede natin ibigay. Gusto mo yung bago, ibigay mo. Yes, pwede rin po yun. Hindi po kami, hindi na nasa loob namin doon. Amen. Bigay natin din, mga kapatiran sa Marikina, nalubog po sila. At sa Taytay, sila Pastor Vice, amen, ay sa tingin may mga part, amen, sa kanila na apektuhan, okay? So, panalangin natin sila. At kung pwede tayo tumulong yun nga sa mga damit, pwede po dalhin na lang dito sa church, pag-isa-isahin natin kasi yung mother ko rin ay magpapadala ng tulong sa ating mga kapatiran sa Marikina. Okay, so pag-isahin na lang natin para isang lakaran na lang. Hallelujah. At tanangin din natin lahat ng may mga karamdaman, may kilala kami umaga, may karamdaman, may sakit. Amen. Panalangin natin sila sa ating Panginoon at lahat na nasa ating screen ngayong umaga, panalangin po natin yan, mga kapatid natin sa ating Panginoon. At taas ang kamay, lahat na may pangailangan sa Diyos. Amen. Lahat tayo ngayong umaga, may pangailangan sa ating Panginoon. Ikaw at ako'y mananalangin. Sa ilihan tayo ni Brother Loloy sa panalangin. Minsan pa tayo manalangin, nagilang Diyos. Salamat. Ngayong umaga, Panginoon, grabe kaming samahan, Lord, sa aming kalagitnaan. Wala kaming magagawa, O Diyos, kung wala ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. We claim right now complete recovery and miracle healing. Sa lahat ng may mga karamdaman, even God, lahat ng mga salatanan, Lord, iyo silang patuloy i-comfort, Panginoon. Bless them, Lord God. Lord, the preaching of your word this morning, I pray that you will anoint your servant, Lord. Thank you, Jesus Christ. Sa pangalan ng Jesus. Salamat sa umaga ito, Panginoon God, ang muli kami ka-tripon. Panginoon God, tinataas ka namin, Panginoon God, sa umaga ito, Panginoon God, samahan kami, Panginoon, sa aming gawain ngayong umaga, Panginoon God, Lord, ngayong Panginoon God, na nangailangan ng kagalingan. Panginoon God, pagalingin mo ang mga Panginoon God, magkakaroon sa mga buhay. Panginoon God, amin na Panginoon God, ng katagupay kasaganaan. Panginoon God, sa umaga ito, Panginoon God, ito aming panalangin at pagpasalamat. Panginoon, ito panalangin at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin natin, Panginoon. Welcome ang bawat isa sa ating buong Sunday morning worship service. This is the first service with Pastor Tim and Sister Hazel. It's an honor and privilege, mga kapatid, na makasama po natin sila ngayong umaga. I am so excited. Amen. Ngayong umaga, bawal ng kamayan, tayo muna ay pumahan sa Panginoon. Kasama natin ang Diyos!
muli ay welcome ang bawat isa sa ating pong Sunday morning worship service. Hallelujah. At sa ating mga pabalita, tuwing Sunday, meron pa rin tayong gawain. Alas 9 ang ating Sunday school. At alas 8 naman ang umaga ang ating prayer dito sa church. And every Sunday, 10 a.m. ang ating worship service. At sa hapon, mabalik po tayo ng 5:30 for prayer. At 6:30 naman for evening worship service. Okay? And Wednesday, ganun, ay bumabalik tayo dito ng 6 p.m. para sa prayer and 7 naman ang worship service. Binalik natin sa dati para yung mga may trabaho every Wednesday ay makahabol po sila. Amen? And every day, meron tayong prayer dito sa church, mga kapatid. Amen? From Monday to forever. Ito po yun. Amen? Habang tayo nabubuhay, ay mananalangin po tayo. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Amen? Okay. Di ba may bagyo? Okay, Lord, tulog muna. Hindi. Dapat nanalangin pa rin tayo, pabangan tayo sa umaga upang magpasalamat sa ating Panginoon. And this coming on Saturday night, ay meron tayong revival dito sa church. 5th year anniversary natin. Amen? 5 years na po tayo dito sa Makati. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanilang tapatan. Saturday night ay tentative, pero i-announce po namin ito once na ma-confirm namin mamaya. No? Ang kasama natin sa Saturday night, si Pastor Boyet de Cepeda, ang ating pong national leader. At Sunday morning ay meron din tuloy-tuloy ang revival. Sunday morning, kasama rin natin si Pastor Boyet de Cepeda. At the same time, ay transition service po natin next week. Amen! Hallelujah! At yun lang, ating mga pabalita, mga kapatid. At saan tayo? Dako tayo sa pagbibigay. Amen! Praise God. Masaya akong ngayong umaga, mga kapatid. At alam ko masaya tayong lahat. No? May gagawin ng ating Panginoon. Hallelujah! Luke chapter 6. Ang verse, mga kapatid, ay verse number 38. Sabi po rito, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall man give into your bosom. For with the same measure that ye need, withal it shall be measured to you again. So, ibig sabihin ngayong umaga, very basic, mga kapatid. Kapag tayo ay nagbigay, tayo rin, mga kapatid, ay bibigyan. Amen! Di ba? This is very basic and I believe lahat tayo ay naniniwala dito. Ngunit ang katanungan, hanggang paniniwala na lang ba tayo o hahakpangan natin ito? Amen? Dahil maaaring paniwalaan natin lahat ng mga bagay na pwede nating paniwalaan sa ating buhay, ngunit iba yung paniniwala sa ginagawa. Amen? Believing is different, mga kapatid, from doing. Amen. Kaya mas maganda na yung believing may kaakibat na doing. Amen? Kaya sabi ni James, mga kapatid, sa kanyang sulat, sabi ni Santiago, na anumang bagay na ating narinig at hindi natin ginagawa ay parang niloloko lang natin ang ating sarili. Kaya kapag narinig natin ang mga salita ng ating Panginoon, kapag tayo nahamon even sa conference, mga kapatid, we better obey to the voice of God. Hindi ba, amen, nangaral ang ating pastor, amen, na God speaks, ang ating Panginoon ay nangungusap. Amen, siya ay patuloy na nangungusap sa ating mga kapatid, kaya nga sabi ng Bible, siyang may pakinig, amen, ay dapat makinig. Kaya ngayong umaga, napakahalaga nito. Kapag tayo ay marunong makinig sa boses, sa tinig ng Panginoon, I believe that God will bless us. Kaya ngayong umaga, if God is saying to you, na suportahan mong gawain ng Panginoon, no matter what, you better obey. Amen? Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessings. Ang tapat na tao, amen, ay mananagana, hallelujah, sa pagpapala. Kaya sino gusto managana sa pagpapala? Be faithful. Kailangan nating maging tapat, mga kapatid. Nung kami, na aking may bahay, amen, ako, na aking may bahay, pag kami ay nakakarinig ng revelation mula sa ating Panginoon, amen, when we hear the voice of God, amen, sa aming puso, kailangan namin mag-obey agad. Amen?
Kaya, amen, hallelujah, ito ang mga resulta ng ating ministry, ito yung resulta ng ating ginagawa. Kapag tayo nakikinig sa tinig ng Panginoon, at tayo hindi lamang nakinig, ngunit ginawa natin at tayo sumunod, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Amen? Promotion comes from the Lord. Amen? Because that's why I believe ngayong umaga, everyone sa room na ito, pag tayo marunong mag-obey sa tinig ng Panginoon, God will promote you. God promoted Pastor Tim and Sister Hazel. Amen? Why? Because they obeyed. They listened, and they did not only listen, but they obeyed. Amen? Sa tinig ng Panginoon. Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Amen? Ang pagsunod ay mas mahalaga kesa sa sakripisyo. Kaya ngayong umaga, hallelujah, tayo po ay mag-obey sa ating Panginoon sa larangan ito ng pananalapi, pagsuporta sa gawain ng Diyos, kahit na tayo nahihirapan paminsan. But I believe, amen, kung sino, hallelujah, ang mga tunay na Kristiyano, hindi po yan titigil sa pagsuporta. Okay? Ngayong umaga, tayo magbibigay, tayo manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, salamat ngayong umaga, Panginoon. God, I pray na yung pagpalain every gift and the giver ngayong umaga, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkita natin ang ating Panginoon ay umaga na muhatag sa kanya. Muhatag sa kalipan, iyak sa iyo. Muhatag sa kalipan, iwan sa ako. Ay Thank you, musicians. God bless you. At sa lahat ng mga Kristiyano ngayong umaga narito, welcome kayo. Salamat sa inyo. Salamat din sa mga nanonood online. Amen. Tapusin po ninyo ito. Stay tuned sa atin pong gawain every services. Okay? At yun nga, salamat sa inyong panalangin. Naging successful ang atin pong online conference na last week. And actually, tinayagan yung ilang mga disciples sa makasama, pinaalam ko, kaya yung iba ay nakasama at kami po, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon sa bawat pangangaral. Amen. Talagang very timely. Isipin po ninyo, ang mga leaders na nangaral doon, hindi nag-usap-usap yan, pero halos magkakapareho ang kanilang preaching. Amen? Tanyo, kinupo sa Genesis, lahat sila Genesis din. First Kings, lahat ng First Kings din sila. Magkakasunod pa. Amen, sa first session yung tatlong preaching, halos nandun lahat, umiikot. Amen. Eh talagang tayo ay inihahanda ng Panginoon. And God is still speaking sa bawat mananampalataya. Amen. You may not hear audible voice. Amen. Yung napapakinggan mo talaga. Pero sa pamagitan ng salita, pangangaral, prayer, basa ng Bible, amen, doon natin makikita, amen, na tayo ay kinakausap ng Panginoon. Amen? So ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, before ko i-introduce, tawagin natin pong pastor, amen, ay nais ko lamang i-share sa inyo yung aming pong mga pinagsamahan. Introduce ko siya. Ako po ay naligtas 2013 at siya naman ay 14. Tama? Or 13 din. Amen. Pero nauna lang ako magpa-alagad sa kanya, magpa-disciple. Nag-lock in ako. And then, kita-kita ko na siya na dumadalos. Nasama si Sister Hazel. Amen. Anong time na yon? And one time, siya po ay na-prophesy. Amen. I believe ni Pastor Mel Bianco. And Pastor Mel Bianco, meron kang ginagawa. Pag ikaw lang ang mag-isa, Diyos ka, ikaw lang. Amen. At doon talagang nakuha ng Panginoon ang puso niya simula ng mga kapatid, naging committed si Pastor Timothy sa ating Panginoon. Naging committed siya. Siya po ay nagpa-alagad, nagpa-disciple, amen.
At kahit alam natin na siya po ay aral, amen, siya po ay tapos ng kolehiyo, hallelujah, professional ang ating pastor, but still, he obeyed the voice of God at siya tumugon sa tawag ng ating pong Panginoon. Amen? At ako po'y naniniwala that God will use him very powerfully. Amen. Hallelujah. And you will work hand in hand sa iglesia nito. And greater things are yet to come. Lagi natin aakilin yan mga kapatid. Amen? Si Pastor Timothy, naging kasama ko rin ito sa banda sa church. Amen? Kami po ay magkasundo. At talagang naging close kami. Actually, ay meron kaming mga couples fellowship, mga group namin ng mga couples doon. Kami nila Brother Rodan, amen. Brother Hill, mga magkasawahan doon, mga couples. Kakasama kami niyan, amen. At fellowship kami sa labas, kaya kilala ko siya. Hallelujah. At alam ko, amen, na talagang ang Diyos, amen, ay marunong mga kapatid na pumili. Ano ba? Okay, so ngayong umaga, amen, siya na po ang magtutuloy ng storya ng buhay niya hanggang sa makabalik tayo dito. Amen, hallelujah. This is the first chapter, mga kapatid. Kaya welcome po natin ng very, 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 very warm welcome, kagaya ng Makati welcome. Amen, ang ating pastor, Pastor Timothy Ang. Palakpakan natin. Hindi ko ito masanay sa tawag ngayon ng pastor. Anyway, tatawa po yung sinabi po ng ating ni Pastor Franco. Matagal na rin po kami kasama noon. And actually, yung Makati, great honor po na makapag-preach sa inyo sa Magito. Kasi hingit sa lahat ng mga palapako din. Kami po ni Hazel, dito po kami nag-study for 10 years. Wow. Actually, ako 10 years. Kasi sumama ako, sabi nila, sumasabog ako sa college. Amen. But anyway, dito rin po ako nagtrabaho dati sa may Jupiter Street. Wow. Alam niyo po yun. Makati. Oo, sa Makati. Sa may Makati. And but anyway, maraming po salamat sa ating pastor, Pastor Franco, Pastor Bong, sa privilege na ito na makapag-preach sa umagang ito. And ang nakita niyo po ang ating flyers, it's all about prayer is still the best thing. Ang text po natin is sa Galatians 6. Tingnan po natin ang ating Bible. Ano po natin sa Galatians 6, ito po ang madalas na ginagamit ng mga text upang maghamon ng giving. Pero ito po ay it can be applied spiritually as well. Makikita po natin sa Galatians 6 verse 6 to 10. Yan po yung ating text. Kasi praying is what we are called to do as Christians. And it is what we need to do to make God's will on earth a reality. So this preaching is about prayer. Amen? Kasi naniniwala po ako, based din po sa mga kwento po sa akin ni Pastor Franco, nung kami po ay nagkasama, ang Makati Church is established because of prayer. Amen. Kasi lahat po tayo dito, or lahat po kayo na nandito, sobrang prayerful ng inyong mga buhay. Kasi di ba yung, sabi nga po ni Pastor Franco din sa akin kanina umaga, meron din sa kayong prayer every morning sa Sunday 8 a.m. Amen. Ito po ay patunay na kayo ay very prayerful. Hindi ko sinasabi sa bako, hindi gano'n. Pero pa man, if there is a church na mas prayerful pa sa bako, ito rin yun. Come on! So sabi nga po ni Pastor Greg Mitchell nung Friday, yesterday nakasulat dito, yung assembly natin dito, we should not forsake it. Lalong-lalo na po ang ating prayer life. So he mentioned that prayer should be more than once in a while. And it should be a priority. At alam ko, ang Makati Church naniniwala po sa gantong paniniwala. Amen? And also, this church in Makati, sabi ko kanina, is buhat po ng prayer and through the disciples, through the members of the church. And nung isa ang Makati, sa una nagpa-cut off po, or kung di ako naniniwala ko,
sino talaga yung una nagpa-cut off sa mga local churches, di ba? Yeah. Ganito ang panalangin, ganito ang faith Amen. natin yung mga pastor at Sister R.A. Amen. And basahin ko muna natin sa ating text, Galatians 6 verse 6 to 10. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Verse 7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Verse 9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mga gagawin mo sa umagang ito, Lord. We are claiming na patuloy ng isaman sa aming service, and we pray din, Panginoon, patuloy niyong buksan ang mga puso isipan po namin, and we will remember that prayer is still the best thing. In Jesus' name we pray. Amen. So una po sa lahat, prayer is a basic principle of being a Christian. Alam po natin ito. We all know this. We have experienced the power of prayer before. Nakikita din po natin pag nag-outreach po tayo dati, di ba? Nung wala pang nga pandemic, sila Pastor Franco, yung mga disciples po dito, sila po ay nag-outreach, nag-pray po sa mga may sakit, may mga karamdaman at instantly sila ay gumagaling. Nakikita po namin yun sa group chat ng Paco. Amen. Iba po ang power ng prayer. We have seen God work miracles in Makati through outreaches. Amen. At ngayon, we need it more than ever. Amen. Kasi ang ating pastor and Sister R.A. will be going to Singapore, and all this is because that they have prayed for this. Amen. Sila po ay nanalangin kung saan sila pupunta pa or sa next venture po nila, pinalangin po nila ang Singapore, then this is what was given to them. And so ito po ang kailangan po nila sa panahon ngayon. See, yung mga binanggit ko kanina, these are only a few things that God has done in our lives. Yung sa mga buhay po natin lahat, sa buhay po natin sa Makati, and we have asked for this in prayer. The same thing happened sa sarili ko, yung mga ilang linggo sa nakaraan, bago po ang conference. Sinabi ko po, siguro mga 1 month before the conference, I testified in our new church about a new job I do. Ito po ay work from home job, tutusin, with slightly better pay kung kumpara sa trabaho ko sa ngayon na nasa MOA, sa may Pasay. Meron po akong iba't ibang shift dun sa Pasay, sa MOA, ranging from 6 a.m. to 3 p.m. Meron din pong 9 a.m. to 6 p.m. Sa ngayon po, 8 a.m. to 5 p.m. So, praise God din po doon. Tapos, sa work ko sa MOA, lagi po akong gumigising mga 2 hours bago po ako magtrabaho. And then, nakain na po ako noon, magbiyahe na po ako. And then, bago po mag-start yung aking shift, ito po ay magalagi po ako 30 minutes before at least nakatulog na ako para ako hindi matagas late. And also, pag alis ko ng trabaho ko doon sa MOA, ako po ay babiyahe ng mga siguro 1 hour to 1.5 hour bago ako ay makauwi or bago ako makapunta ng church. Kung meron pa man kami mga practices or kung meron mga services. So ito po ay yung lagi kong ginagawa sa araw-araw. Ngunit because of this work from home setup, ako ay gigising lamang ng alas 2 ng tanghali. Late ako, ang schedule ko kasi doon is 8 p.m. to 5 a.m. So gising ako ng gabi at nagtatrabaho ng gabi. At gigising ako ng alas 2 and ako ay kakain kami ng lunch ng asawa ko. Lunch namin yung alas 2. Ang lunch ng asawa ko alas 2. Naging na rin yung lunch niya. And ako, breakfast ko pa lang yun. Tapos yung sa gabi naman, dinner namin is yung lunch ko. Tapos ni Hazel, dinner na niya. At ako, since work from home yun, ginagawa ko, kumakain ako habang nag-set up ng tools ko or ng computer. Amen? So, sa panahon ngayon, tapos ako ay mag-midnight snack
or lunch, kung tawag, or dinner sa oras na yon. And then ngunit, kung tutusin yung cycle na yun, very convenient, di ba? Tapos mas mataas pa yung pay mo. Pero nag-pray ako sa ating Panginoon kasi yung oras na pupunta sa prayer na sa work ko is hindi kaaya-aya sa ating Panginoon kasi nasasagasaan na yung gawain ng ating Panginoon. Lalo na ngayon, nagkaroon pa ako ng Sunday schedule. Amen. So dapat ipasok ko ng gabi, 8 to 5, so aalis ako ng maaga. It means aalis ako ng maaga sa church. Pero na rin po yung mga practices. Nangyari po, umaalis po ako ng maaga sa church. Iiwan ko yung mga decisions, sabihin ko kaya na yan. Tapos, ayun, aalis na ako. Pati yung mga services. Amen. This happened for 2 weeks. 2 to 3 weeks, I think. Yung umaalis ako, third point pa lang, altar call pa lang, umaalis na ako. So, pansin ko, hindi maayos yung spiritual life kung pagka dito pa ako nag-stay. Amen. So, ito yung nangyari sa akin. I prayed for this for 2 to 3 days. Then, at binigyan ako ng revelation ng ating pastor nung siya po ay nangaral nung Sunday. Sabi po niya, ang title po sa preaching na yun, I think na-preach din ni Pastor Franco dito, Wanted Harvest Helper. Amen. So, nung na-preach po sa akin yun ng aming pastor, naniwala po ako, ang Diyos po ay nangusap po sa akin. At iniwan ko yung trabaho ngayon, nandun pa sa bahay yung PC. Pero ibabalik ko na po yun sa kumpanya. Kasi ang wanted po sa atin ngayon, sabi kasi diba, the harvest is many but the laborers are few. Right. Which is also true sa music ministry doon sa Paco. Amen. Kaya ito po yung kailangan kong gawin. Ito po yung pangusap ng Panginoon sa akin na kailangan bitawan ko yun at mag-focus ako dun sa ministry ko, which is yung sa Paco. Amen. Sa panahon na yun, nung ako'y nasa work from home, may quiet time pa naman ako, nakakapag-pray ako, nakakapagawa pa ako ng pangaral or ng panghapon sa giving kasi nga marami akong oras para sa sarili ko. Pero yun nga, hindi pa rin kaaya-aya sa Panginoon. He wants our full commitment. Kung hindi po tayo nakakapag-commit ng maayos or maayos na prayer life, then ito po yung hindi kaaya-aya pa rin sa ating Panginoon. Amen. So I know, no matter the follow-ups kasi, hindi lang ako, sa alam ko, yung sarili ko as a Christian, hindi lang ako yung nawawala sa church namin. Kung tutusin, kung titignan niyo po yung sa Paco Church, medyo marami pong mga disciples na naglalamig. Amen? Kasi no matter the follow-ups, the messages that we send to each disciples, kung kahit gaano ka namin itag or i-share yung gawain ng ating Panginoon, hindi pa rin sila umaten. Bakit? Kasi ito yung partially because of the pandemic, siguro. Kaso nangyayari kasi na nagiging tamad na yung mga disciples. So ang nangyari, nagkakaroon na po sila ng excuse sa mga buhay po nila. So this is yung sa Makati, blessed pa rin ang inyong pastor kasi lahat po kayo dito sobrang on fire pa rin in spite of the pandemic, in spite na yung mga nangyayari sa panahon yun. Amen? Ito yung gusto nga sa Makati kasi yun nga, nabanggit ko. Dahil sa pagiging on fire ng inyong pastor, pagiging on fire nila Sister R.A., nai-impart nila yung spirit po nila sa inyo. Amen? The bad thing is, yung sa ibang mga disciples, sabi ko kanina, they have an excuse. Kung babasahin po natin sa Matthew 24, verse 12, ako sulat po dito, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Amen? So nanlalamig na po yung ibang mga mananampalataya. Yung mga hearts po nila na dating on fire sa ating Panginoon, naging bato na or naging nanlamig na talaga. Amen? So, masasabi po natin, sila ay takot or whatnot. Pero most probably, ito ay dahil sa katamaran. Kasi very convenient na eh. Diba? Sabi nga ni Pastor Greg nung makaraan, di ba nakahiga na lang habang nanonood ng preach na hindi na po nakatayo. Or pagka may pinapatayo sa preaching, let's all stand up, hindi na po tayo tumatayo. Amen? Nakahiga pa rin tayo o nakaupo. Dapat po hindi ganito. Sabi nga po ni Pastor Greg, diba? We need to not, don't forsake
the assembly of your church. Yeah. And kahit online pa man yan, gawin mo pa rin yung pinapagawa sa'yo. When mag-outreach ka, pag-share ka, para ka na rin namimigay ng flyers if you hit the share button. Amen. Jesus warned us about this. Sabi nga po sa Matthew 24, di ba? Your pastor would have seen it, even our pastor in Baco would have seen it, but this is a decision that those disciples chose to make in the midst of pandemic. Sila po, instead of being on fire sa ating Panginoon, instead of sharing the gospel, sila po ay nanlalamig. Amen? So I'm not saying yung ito ay masama, or actually masama po talaga siya. Kung iisipin po natin, mas maganda pa rin po kasi talaga na tayo pa rin ay dadalo in person. Amen? In-explain naman po yung mga nakadalo po ng conference o nakapanood po ng conference, nakita po natin na in-explain din po ni Pastor Greg Mitchell doon the importance of the assembly. Right. Amen? Yung iba din, nadi-distract po sila and they chose to make businesses in this pandemic. I'm not saying na yung businesses na ito ay masama, but meron din kami kasing business ni Sister Hazel, meron din business yung pastor, if I'm not mistaken. It's not bad to have a business in pandemic, but what we're saying is that we should excel in things that are more important. Right, yeah. Kesa yung mga hindi kaaya-ayang bagay. Speaking of importance, we're going to go to our second point, the important part of prayer. Amen. Mabasahin po natin sa verse 7 ng ating text, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Amen. Most often than not, most Christians neglect prayer. Wala dito niya sa Makati. Amen. Kasi sa mga Makati, very prayerful. Pati po ang, meron po siguro sa Paco, pero, amen, most Christians or sa ibang fellowship, neglect prayer. Eventually, yung pag-neglect po ng prayer natin, this one will show in our ministry. Right. Amen. Di man natin makikita sa panahon ngayon where habang tayo tumutugtog, but it will be more profound habang tumatagal and as days go by, but be warned. Amen. Our text says, whatever man sows that he will also reap, for who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. So ito po ay warning ni Paul sa mga Galatians sa panahon ngayon. So this text is the part that is often used in giving our tithes and our offerings, but this targets the spiritual aspect of a person. So if we're sinning or if we are bound by sin, this will be manifested in our ministry. Sabi ko sa inyo, may isang text dito, basahin ko muna bago ako magkwento sa inyo. Luke 12 verse 3. Therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear or inner rooms will be proclaimed on the housetops. Amen. This is very true. Ito, magbibigay ako ng testimony dito. God knows our sins, even yung mga most secret sins, kahit ito ay nakakaya. Kwento ko lang. Kasi alam po natin, di ba, yung as Christians, whatever we do, pag pinagat po natin ang ating Panginoon, kasama po natin siya. Di po ba? Meron kasi ito yung isa nakakatuwa kasi kasama niya tayo even in the most embarrassing times. Kasi ako, dati, siguro 2014 yun, nung ako ay bago pa lang tanggap sa ating Panginoon at kinamit ko yung buhay ko sa ating Panginoon, siguro ay nag-serve na ako sa Panginoon pero umaten ba? Tapos, nangyari nun, nag-aantay ako ng jeep. Ako ay pasakay ng jeep. Then I felt the urge na mag-yosin. Take note, yung paninigarilyo kasi, it was 12 or 13 years of my life. So, ganun po kaya ako siguro ay may allergic rhinitis ngayon dahil po doon sa paninigarilyo ko. But anyway, hindi ko sinasabi ito or hindi ko pinagmamayabang na ito kasi this is not one of the best moments in my life. Kasi
when I actually came into that urge. So ako po ay nag-yosi, and when I lit that cigarette, I was waiting for a jeepney to get me to work. Kusang isakayan. Tapos bigla ko na lang nakita ang dati kong girlfriend, ngayon ay asawa ko na bigla ko na lang siyang kaharap. Amen. At ako ay may hawak-hawak sa gabi. Amen. Take note, siya po ang nagdala po sa akin sa pananampalataya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ako ay, actually, honestly, hindi ko alam kung ano yung nasabi ko sa kanya nung time na yun. Siyempre, ako rin kasi, nung time na yun, hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa ko. Bakit nga ba ako nandigalit? Dito. Amen. So, honestly, wala na ako masagot sa kanya. I don't know why I did it. I don't even remember what happened next. Hindi ko alam kung nakapasok ba ako sa trabaho ng maayos. But that day, I was reminded that God will definitely use people. Amen. In that case, yung dati kong girlfriend na ngayon ay asawa ko na. And when I least expected it, and that God will not stop pagka tayo po ay nagkaroon ng relationships sa Kanya through prayer. Amen. So this is also a basic thing na kailangan natin tundaan. So, our text also indicates, diba, sabi nga, sowing and reaping. Both of these things are actions. So, kailangan may gagawin ka. The sowing part, though, ito po yung ating prayer. Yeah. So, pag tayo po ay we will reap what we do to let that prayer become a reality. Amen. So kung tayo po ay nananalangin or when we do some actions, then we should expect na tayo po ay ani sa balang araw. Naalala niyo po ba sa James 4, di ba sabi po dito, so faith without works is dead. So ang pinaka-work po dito is that we should pray. Kailangan po talaga tayo manalangin. Hindi po siguro applicable po dito, alam ko, dahil kayo po ay prayerful church. Amen, nakita ko po yun nung revival pa ni Pastor John Ramos. Amen, kayo po ay nananalangin ng alas 5 ng umaga. Revival po ng madaling araw. At sumama po rin po kami nun. Amen. Nakita ko po yung faith nyo sa ating Panginoon. Kahit na yun, grabe, ng Makati Church. Kaya kayo blessed with a pastor with this level of faith. Amen. At na-impart, nakita ko rin na na-impart niya sa mga iba't ibang mga mananampalataya dito. Amen. So, we need to have a prayer life. If we want to grow as Christians, ito po yung kailangan natin gawin. Kailangan hindi rin natin ito makalimutan. Kasi ito yung pinaka-basic thing na pwedeng gawin natin sa buhay po natin. Yeah. This is the most controllable part sa buhay ng isang Kristiyano. Yung prayer life mo, kasi this one will establish your relationship sa ating Panginoon. Amen. Pagka ang pastors po natin, or text po natin yung ating pastor, mayroon po sakit po dito. Anong ginagawa ng ating pastor? Siyempre, what do? They pray. And then if something is unintended or may parating na unforeseen thing, anong ginagawa nila? They pray. And what else? Pag sila po ay babiyahe, they pray. Amen? Pag bago kumain, we pray. Before we start music practice, we pray. Ito po yung calling po sa atin. We are called to pray. Amen. Amen? Kung di po natin alam kung ano yung gagawin natin or ano yung ipapapray po natin, then we just need to start. Basahin po natin sa Romans 8 verse 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. So kailangan na po natin, umpisahan po natin yung prayer po natin. This is what the Spirit wants us to do. The Spirit wants us to pray. So all we need to do is definitely just start it. Right. Kailangan lang natin umpisahan. Buksan lang natin yung bibig natin. Pagpuri lang tayo sa ating Panginoon, then the Spirit will guide us kung ano yung isasabihin natin. Amen? So ito na po ang ating third point. It's all about us to not get tired of praying. So don't get tired of praying. Basahin po natin sa verse 9 ng ating text. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Verse 10,
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Okay? Alam po natin, marami po tayong pinapanalangin. Amen. Kung maririnig po niyo po yung prayer ng aking asawa, parang sunod-sunod po yung pinagpapray po niya. Kung makikita or kung malalaman niyo rin po, ang aking asawa ay may mga rough 18 na mga pamangkin pa lang. Amen, sa isang tao. Amen. But anyway, lahat po yun pinag-pray po niya. Tapos yung mga bawat relatives po niya sa iba't ibang bansa, nababanggit niya lahat yun sa prayer. At kung tatabihan niya po ang ating Pastor Bong, pag naririnig ko po siya mag-pray, ganun din po siya. Bawat disciple po, bawat family, mga disciple na yun, pinag-pray po niya. May pati, alam niya po yung mga needs niya po, needs po namin, or needs ng mga disciple na yun, or needs ng mga, actually hindi lang disciple, yung mga tumadalo lang, mga first time dumalo. Maririnig mo na agad next day sa prayer po niya. Ganun po yung ating pastor pag po tayo ay nag-pray. Lalo na po ngayon, with the virus, alam po natin na hindi naman nawawala pa yung virus, wala pang tunay na vaccine para dito. Amen. I'm not sure kung meron po kayong naapektuhan ng COVID. But speaking of COVID pala, isa po iyon sa mga prayer po namin. Kasi ako po ay na-diagnose ko wala ng COVID-19. Amen. Isa po ako sa mga nakasurvive dito sa virus. All this is through prayer din. Hindi po namin magagawa ito. Nagugulat po kami, bigla na lang kung may dumarating na pagkain, sabihin, may kumain ka na ba? Amen, bababa na lang yung asawa ko para kunin yung mga pagkain po namin. At yun, meron na kami pagkain for the whole day, tapos next day ganun ulit. For 14 days, ganun po yung nangyari sa amin. Amen, so it's a blessing and because naniniwala po kami sa power of prayer, na hindi po kami pinabayaan ng Diyos. And also, yung prayer kasi, nakikita din po natin, napakasarap kasi pag yung prayer life natin, nakikita na ma-materialize na. Diba yung pagka tayo po ay nag-pray po dito yung, tapos nakikita mo yung exact na pinag-pray mo na nangyayari sa buhay mo, tapos sasabihin mo yung stops mo sa wala, diba, parang mataas. Tapos nakikita mo yung sasabihin mo na lang, God, ikaw yung gumawa nito, di ba? Parang napakasarap na yung feeling na gano'n. It's a very powerful feeling. It's a very fulfilling feeling. Di ba? And we need to round up our prayer warriors sa panahon ngayon, lalong-lalo with this pandemic. Alam ko dito sa Makati, sobrang damo na po. Tapos sa Paco, kasi hindi lang kami kumpleto gaano. Kasi yung iba, so, medyo malalayo talaga yung lugar. Kaya hindi practical na sila yung pumunta pa dito. Kaya sa online sila nanonood. Pero they make sure na once a week siguro sila po ay nakaka-attend ng mga services. Amen? Kasi yung prayer life natin ngayon, this is very important sa panahon ngayon. Kasi our pastor, si Pastor Franco, they are going to uncharted territory. Diba? Sa Singapore, hindi po natin alam po natin, may mga churches na po doon na iba't iba, pero wala pa po ang The Potter's House. Tapos meron pa pong nangihingi talaga na The Potter's House Christian Center ang mapunta doon. So ito po yung calling sa kanila. Amen? And alam po natin, this is far beyond anyone's comfort zone. Alam po natin na sila ay komportable na dito. Alam po natin what He has done, what the Spirit has done through Him dito sa Makati. Amen. Unang dalawa po dito parang sobrang konti lang mga disciples. Ngayon sobrang dami na dumadalo. Yung iba nga, hindi ko na sila gano'ng nakikilala. Pero meron pa rin po mga familiar faces. Amen. So, ito po kasi yung pinalangin ng ating pastor. So, kailangan din po, after sila po ay napunta doon, we need to support him. Paano natin siya i-support? Through prayer. Amen. This is our calling. This is their calling, this is their decision that they have made. And, amen. So that's why we need
our prayers more than ever. Sa nabanggit po ng ating pastor kanina, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So ito yung kailangan natin gawin. Hindi tayo tumigil sa panalangin sa ating pastor. And they are the first in the whole umbrella sa pako na sila po yung mapapadala sa ibang bansa. So this is why they need our prayers more than anything else. Amen? So let us do this for our pastor. Amen. Through him, you are now where you are in this church and away from sin. This is, narinig po natin, kasi tumugod siya sa calling ng ating Panginoon. Ano ba sabi niya? Sabi ng ating Panginoon, diba? Is to preach the gospel to all nations. Ito yung last words ng ating Panginoon sa kanyang disciples bago siya po ay umakyat na sa langit. Amen. And kung kayo ay nakapanood ng conference, makikita niyo po dito or maaaring narinig niyo kung gaano ka-important ang last words na ito sa kanyang mga disciples. These are critical and this is what your pastor is going to do. Maaari po tayong tumulong financially. Amen. It will definitely be a big help for them, lalo sa panahon ngayon, but we can help them most through prayer. And Pastor Paul Stevens also said that your going will determine who will be saved. So kaya po sila ay tumugon. Amen. So wala pa pong ganong mga Christian doon sa Singapore. Maaaring meron na, pero yung sabi mga po kanina, yung mga Kristiyano po doon, they are longing for a Pentecostal church, which is yung Father's house. Naniniwala ako na dadalit sa atin doon ng ating pastor. Amen? So this is what they are going to do. Alam po natin na hindi po sila aalis agad-agad, but we need to start praying now. And when we do pray, we need to know that all of us who are here can expect great things from them with the Holy Spirit in the years to come. Amen? So yun lang po ang ating pangaral sa inyo. So maaari po natin ipikit ang ating mga close our eyes and bow our heads. Let's pray. Thank you, Lord. Amen. Kung meron po mga bago, we appreciate your attention. Kung meron po mga nanonood, if you're listening this morning, God needs to work in your life, but we have to deal with an issue. And that issue is sin. Tayo po ay usapan po natin ng prayer. And it's still the best thing. So if you're here and you haven't given your life to Jesus, I invite you to say this short prayer with me. Kung ikaw ay nanonood online, and if you haven't done so, I invite you to do the same thing. So tayo manalangin. Heavenly Father, I come to you as a sinner, and I wanted to change. I believe that you can do this because I also believe that Jesus Christ is your Son, and I accept Him as Lord and Savior of my life. Help me and guide me in my new path as a Christian. In Jesus' name we pray. Now, kung ikaw ay bagong tanggap sa panahon ngayon, maaaring ikaw na ay matawagin a child of God, sapagkat kung sino man ang manampalataya sa Kanya, sino man ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, siya lamang ang pwedeng maligtas. Amen? So, this is our calling. We are called to pray. Amen? Habang lumalapit ang ating musicians, para awitin ang this is my desire. Hallelujah. Amen. Alam po natin as Christians, this is the basic thing, pero alam po din natin na nakakalimutan po ng karamihan sa panahon ngayon because of the pandemic. But I tell you, this is the main reason kung bakit tayo kailangan na lang. This is the main calling for us Christians. Amen. I can't stress it out enough that kailangan talaga ng prayer warriors sa panahon natin ngayon. All we need to do is to start with our prayer. Amen? Lubusan po ngayon ang ating altar. Kung nais po mag-altar po, dyan na po sa mismong
pinalalagyan ninyo. Yung kausapin ng ating Panginoon, start a prayer for yourself. Hallelujah. Jesus Christ. God, thank you, Jesus.
this is not a religion, but this is a lifestyle. And nakikita din po natin dito sa Makati yan. We have found joy in being a Christian in so many ways, but we have to remember that it started with someone praying for us. And then us, in turn, praying for others as well. So this is the most basic thing that we can do. I remember, bago pa yung pandemic, tayo pa yung pumupunta sa mga hospitals at pinapalangin natin mga may karamdaman. And ano po yung sinasabi po nila sa atin na ito yung pinaka-the best na binigay po natin sa kanila, the prayer that we offered for their sick relatives. Amen? So, alam po natin na napaka-dangerous na pumunta ng hospitals ngayon, but we can start definitely by praying now. And kung nasa tayo ngayon, this is what we are called to do. It should not stop us from praying. Amen. So let's expect God to do miracles here sa Makati. Lalo-lalo na po doon sa Singapore kung saan pupunta ang ating pastor. Amen. So there will be extraordinary things that we haven't hoped for. So let us start praying for our pastor as early as now. Amen. So yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo lahat. Amen. Ang magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede muna tayo magkaupo. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Tim, sa napakagandang mensahe ngayong umaga. I believe, amen, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Amen. At kaya na sinabi ko sa kanina, amen, ang Panginoon ay nangungusap through praying, through reading the Word of God, and especially through the preaching of the Word of God. Amen. Ayon mga kapatid sa assessment ko, amen, sa pinangaral ngayong umaga ni Pastor Tim, hindi po kami nag-usap mga kapatid. Hindi ko sinabi sa kanya kung anong dapat mong i-preach dito. Hindi ko siya sinabihan, hindi ko siya binibigyan ng hint, amen. But I believe this is the Holy Spirit, amen, na working sa buhay ni Pastor Tim. First day pa lang mga kapatid, first preaching pa lang, kinausap na tayo. And as what Pastor Tim described this church, kung paano tayo nakilala, we are a praying church. We are a prayerful church. That is why ngayong umaga, I believe this is very timely. Timely na timely. No? Sapagkat kahit na alam natin na nakilala tayo bilang prayerful church, nung dumating yung lockdown, nung dumating yung virus, mga kapatid, unti-unti din, amen, na humihina ang prayer life natin. Kaya ako'y naniniwala, kung gusto natin magpatuloy ang revival sa iglesia na ito, amen, magsisimula sa iyan pag nananalangin ka. Kaya simulan na po natin muli na manalangin sama-sama. Amen. Kita niyo, sinabi kanina ni Pastor Tim, amen, na alam niya. Bakit niya alam? Sapagkat nakita nila. We made an impact. Amen. Nagkaroon ng impact ang Makati. Nakilala ang Makati sa prayer. Hallelujah. And indeed, prayer is the key to revival. Amen. But marami tayong nakikita mga himala. Marami tayong nakikita, amen, ng mga supernatural, amen, and the miraculous because of prayer. Amen. Hindi ko makalimutan, every revival sa Paco noon, pag umuwi na yung mga disciples, kung sino man ang makikita lang sa kalsada, nakahandusay dahil may sakit, pinagpe-pray ninyo. And I miss those days. Nami-miss ko na yung gano'n. Ako'y naniniwala ngayong umaga, hallelujah, na ang Makati ay hindi mahirap kausapin. Sinabi, amen, ibalik natin ito, ibabalik natin ito. Amen. Ganyan ang Makati. Yan ang pinagkakilanlan po natin, mga kapatid. Amen. At salamat sa preaching. Hallelujah. Pastor Timothy, na-bless po kami. Amen. Hallelujah. Every week, amen, ay ganito na ang magiging setup natin. May mga times na akong mga ngaral, may mga times na si Pastor Tim. So, halinhinan na, kung sabihin nga ng mga Batanggin nyo, halinhinan tayo. Diba? So, halinhinan na, hindi pa naman kami aalis, okay? So, huwag kayong umiyak. Amen. At dapat tayo magalak. Amen. Nabasa ko nga ngayon sa Bible, amen, greater things shall you do. Sabi nga doon ni Jesus, dahil siya'y pupunta sa Ama, at iyon yung Holy Spirit. So greater works, greater things ang gagawin. Ganun din, pag kami aalis, amen, greater works and greater things ang mangyayari sa pamagitan ng buhay ni Pastor Tim. Mga kapatid, excited po ako sa gagawin ng Panginoon. I would love to hear, amen, great reports from Makati
Amen. Dahil magiging kalakasan po namin yan kapag nasa Singapore naman. Amen. Ayoko makarinig doon habang nasa Singapore kami, habang na kami ay naghahanap doon ng mga tao na mapapahagi na namin, tapos makakarinig pa kami kay Pastor Tim, ganito ba talaga itong disciple na to? Ayaw ko sana makarinig ng gano'n, okay? Gusto ko sana marinig ko, amen, ay praise God, Pastor. Talagang sila ay na-disciple. Amen? Huwag nating pasakitin ang ulo ni Sister Hazel. Baka umuwi sa ano, sa may main, Onyx. Sa may, doon, tanda. Okay? So, yun nga. At praise God. At salamat sa inyong lahat. Amen. We love you. Hallelujah. And this coming Saturday, alright? Magkakaroon tayo ng revival with Pastor Boyd Desipida. So, ipagpaanyayan ninyo ito. Punta tayong lahat, yung buong pamilya niyo, dalhin niyo dito. Amen? At sa linggo ng umaga, actually hindi na mahigpit mga kapatid, hindi na po mahigpit. Kaya kung takot pa rin kayong pumunta dito, alisin niyo yung takot. Yung mga tao na sa palengke, dikit-dikit to ng social distancing. Amen? Kaya ako po'y naniniwala mga kapatid, hindi na po ito takot, nakasanayan na lang. Dahil sanay na tayo hindi pumunta sa church, kaya hindi na tayo pumunta. Yan ang binanggit ni Pastor Greg Mitchell. Sabi nga niya, church, ecclesia, ang ibig sabihin niyan is assembling together. Okay? Ng mga saints, ng mga banal. Assembling, pagsasama-sama. Kaya kailangan natin magsama-sama. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah. No? Support din tayo. Support tayo kay Pastor Tim, Sister Hazel. Supportan natin sila dito. Amen? Gawin natin yung ministry na tinuro sa atin. Hallelujah. Huwag natin silang pahirapan. Okay? At ito ang first church na kanilang napuntahan mga kapatid. Hallelujah. At very proud din po ako sa church na ito. Amen? Ako po ay aalis talaga dito na hindi masakit. Masakit? Amen? Hindi masama yung loob ko. Okay? Dahil alam ko na alam nila ang dapat nyo gawin. Amen? Magkakatiwalaan ko na kayo, matitigas na ang hindi ulo, ang buto nyo. Amen? Dahil makakapanindigan na kayo sa mga hamon, hallelujah, ng buhay. I believe that you will help Pastor Tim and Sister Hazel, hallelujah, sa ministry dito sa Makati. Amen. Ganun pa rin tayo mga kapatid. Ang pagkakaiba nga lang ngayon, lalo pang lalago. Amen. Yun ang pagkakaiba. Okay? Lalo lalago. Alright? Gagamitin tayo. Tayong lahat na nandito. Amen. Tulungan natin, hallelujah, ang ating pastor mga kapatid. Okay? Amen? Okay, Sabado ng gabi, kasama natin ni Pastor Boy at Desipida. Tentative ha, mamaya i-confirm ko pa, tawagan ko siya ulit kasi kagabi na paalam ko ay Sunday morning lang. Pero salamat hindi siya umindi mga kapatid. Sabi, okay, sige. Dahil anniversary po natin, 5th year anniversary na po natin. At pagpapatuloy po rin ito. Amen, yung mga nakahis na natin dito, nakaugalian. And then Sunday morning, kasama pa rin natin si Pastor Boyet. And then morning, transition service na. Okay? We will pray for Brother Pastor Tim and Sister Hazel dito with the blessing of Pastor Boyet, our national leader. Then nandito ako and Pastor Bong maybe will come also sa Sunday morning. Then hindi natin alam kung ano mangyayari pero dito pa rin kami. Pero pag malapit na kami umalis, pabalik na kami sa Paco. Okay? And then tutulungan namin si Pastor Bong, sa Biblia doon. Sa mga ministry, punta namin yung mga bahay-bahay ng mga mananampalataya doon to connect with them, amen, relationship, and then yun nga, yung prayer. Kasi may mga bagong disciple doon, may mga bagong pamilya doon na hindi pa kami kilala. So kailangan namin makipag-connect sa kanila para pag nandun na kami, konektado kami sa prayer nila. Amen? At ito ang magpapadali ng aming pong mission. Ang goal po namin doon, 3 years. Goal namin, ibig sabihin goal ni Lord. Goal namin is 3 years, makapaghubog ng disciple, makapaghubog ng Singaporean na mag-asawa na pwedeng mag-take over ng church at babalik kami dito ulit. Pagbalik namin, alis ulit kami. Indonesia naman or Japan. Kaya gusto natin si Pastor Tim naman sa labas. Kaya gano'n na, pas ikaw naman to. Gano'n. Okay? So, gano'n. Ito na po ang buhay natin. Okay? At sabi nga nila, ang pastor ay NPA, no permanent address. Kaya nga kapag ang pastor ay narong sariling bahay, may hirapan yan sa panawagan. Dahil pag may panawagan na may misyon, hindi na iwan ang bahay.
Sarili ko rin yan. Napatayo ko yan. Ganito yan. Ganyan yan. Sasakyan ko yan. Ganyan. Hindi. Okay? Kaya tayo po ay pagmamayari ng Diyos. Saan man tayo gusto dahil ng Panginoon, doon tayo pupunta. Amen? Tayong natin magsitayo. Ngayong umaga, hallelujah. Praise the Lord, amen. At dalangin niyo po, church, nga, prayer is still the best thing. Okay? When you are sad, prayer is still the best thing. When you are hurting, prayer is still the best thing. When you are in doubt, prayer is still the best thing. Okay? So ngayong umaga, mga kapatid, lalo tayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Wala makapagbibigil sa atin. Amen. Double time ang kaaway kung tayo pigilan. Pero mga kapatid, susulong pa rin ang gawain. Amen? I believe, amen, na we can make and we will make Makati great again. With the help of Pastor Tim, Mr. Hazel, and of course, all of you na mga mana ng pagdaya dito. Minsan pa, maraming sa parapak at pagdaya sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat ngayong umaga, Lord, sa muli, fresh, Panginoon, revelations, even God, na kinausap mo muli yung mga anak, Panginoon, I pray, O Lord God, na ang iglesia nito ay maging prayerful muli, dakilang Diyos, maging founded, O Lord, sa prayer, even God, give us the desire, Lord God, na mag-pray, Panginoon Diyos, at sa iyo lamang, Panginoon, hallelujah, na sumandal, amen, hallelujah, even God, iyo kaming patatagin at palakasin, Panginoon, sa lahat ng aming mga kakatagwin, kakaharapin, Panginoon Diyos, ng mga problema. Ingatan mo yung mga anak, Panginoon, sa pag-uwi, O Lord God. Ibalik niyo po kami mamaya dito sa iglesia ito upang muli ay magpuri, Panginoon Diyos. Salamat ngayong umaga in Jesus' name. Amen. God bless us all, mga kapatid. Balik tayo mamaya, okay? 5:30 and 6:30 ang gawain. 5:30 prayer, 6:30 ang worship service. Balik tayo mamaya, mga kapatid, okay? God bless. Invite niyo mga wala ngayong umaga. Bye.